Hey mga brods, hindi pa tapos ang SMB sa tradings ngayon dahil gusto nga nilang kunin. Ito pong 6'5" or 6'6" na ito pong si Tyros Hill ng Blackwater Bossing. Alam mo naman natin nanalong SMB against Phoenix at ang ganda ng comeback na yon. Pero may nakikita sila dito na ito pong si Mo Tautua na walang puntos mga kabrods pero binigyan ng magandang minuto ni Coach George Gallen. So, ang inisip na nila, trade mga kabrods. Siyempre ganyan naman talaga ang SMB. So, gusto nilang kunin mga kabrods from Blackwater Bossing. Ito pong si Tyros Hill. So maganda ngang maitutulong din na ito ni Hill dahil kung itong yang si Mo Tautua na medyo hindi na magandang nilalaro, mas maganda naman ang nilalaro ng isang Tyros Hill. Isa pa dito, mas bata. Ito pong si Tyros Hill, nasa 28 years old lang. Si Tautua 35 na mga kabrods. Kahit na mas matangkad, ito pong si Tautua sa height ng 6'8", tapos 6'5" or 6'6" lang naman ito pong si Tyros Hill. Mas athletic at high flyer naman ito pong si Hill mga kabrods. Yan din ang ginugusto ng SMB kay Tyros Hill. Mataas tumalon mga kabrods. Sa depensa, sa opensa, maasahan mo itong mga kabrods Mapadepensa nga lang, malaking bagay na dahil marami ka ng mga gunners and scorers dito sa SMB. Kaya ito pong si Tyros Hill, ang pinakagusto lang talaga ng SMB dito, yung depensa niya mga kabrods. Bonus na yung scoring and yung mga shooting na ito mga kabrods. Plus points pa nga yun kaya rin siguro nagustuhan nila lalo ito pong si Tyros Hill dahil alam naman natin na naka 1-0 na ang SMB. Tuloy-tuloy na ito mga kabrods. Kaso nga lang si Tautua, kailangan din niya talagang magpakitang gilas kung ayaw niyang i-trade siya katulad ni na Romeo and Vic Manuel mga kabrods. So kung si Tyros Hill naman ang mapunta dito sa SMB ay mas malaki naman ang maitutulong nito kaysa sa ginagawa ngayon ni Mo Tautua. Siguro kung prime Tautua yon, dun tayo sa prime Tautua. Pero ngayon kasi 35 na si Tautua, nagkakaedad na rin, doon na tayo sa prime 28 years old na si Tyros Hill na mataas pa tumalon at tropa rin ito ni na Chris Ross sa SMB mga brods and Simon Enciso. Kung sa ilalim, yes, matutulungan niya sina Junma Fajardo dyan. Pwede mo nga rin itong gawing 3 or 4 mga kabrods. Ito pong si Tyros Hill dahil agile, athletic, and hindi naman basta-basta big man lang ito. May shooting din mga kabrods. Kaya yung skill set niya parang ala Chris Ellis ang datingan niya mga kabrods. So dun nagugustuhan ng SMB ito pong si Tyros Hill. Isa pa dito, hindi man siya masyadong napapansin sa Blackwater Bossing pero kailangan mo lang ng magandang minuto at bigyan mo lang ng magandang minuto. Ito pong si Tyros Hill, bibigyan ka nito ng magandang stats. Kaya alam naman natin ng SMB, di ba? Gustong-gusto nila yung mga batang players, mga katulad ng ganito, 28, 27, 26, di ba? Yan yung mga gusto ng SMB dahil nagre-rebuild na sila ng panibagong lineup ngayon. Di ba nga, yung Andreas Cahilig, trinade doon kay Vic Manuel dahil alam nilang nagkakaedad na si Vic, si Muscleman, kaya bigla nilang trinade kay Cahilig from Terra Firma Gym. So, ganyan naman talagang ginagawa ng SMB, mga kabrods. Kaya ito pong si Tyros Hill na nagpapakitang gila sa Blackwater Bossing na kahit wala na si Troy Rosario doon ay natutulungan niya ang Blackwater doon. Sa mga dunks, highlights, rebounds, defense ni Tyros Hill, dito may nahamata siya ng Beerman. Kaya konting push na lang mga kabros, konting gilas na lang siguro kay Tyros Hill, itutuloy na nila ang trade na ito. Dahil kada season naman nakikitaan natin ng improvement at magandang galaw, ito pong si Tyros Hill, mapa-footwork din sa ilalim. Kaya ikaw mga bros, sa tingin nyo ba worth it ba nakunin ito pong high flyer, power forward or small forward ng Blackwater Bossing na si Tyros Hill? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga bros at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Nabalitaan nyo na rin. Ito po bang si Chris McCullough? Yes! Ang 6'9" former champion ng PBA taong 2019 sa San Miguel Beerman. Dahil gusto nga ng Ginebra na ipalit ito pong si Brownlee kay Chris McCullough mga kabrods. Yes, binag-iisipan na ito ng Ginebra. Lalong-lalo na at baka ma-burnout na naman si JB knowing na galing lang Gilas Pilipinas tapos lalaro agad. Kaya ito na nga mga brods, huling pinaglaruan na ito po ni Chris McCullough, yung Formosa Dreamers sa Taiwan mga kabrods, taong 23 to 2024 yan. Ngayon, 2024 to 2025 present, wala pang kontrata kahit anong koponan na ito pong si McCullough. Puro pick-up games lang din naman ito sa Amerika.
America. Kaya yun nga, naghihintay lang din ito ng offers mga kabrods. So, knowing na itong si McCullough ay libre at isa rin dito sa mga possibility na pwede siyang mapunta ng Ginebra dahil nakuha na rin ito dati ng Birmen at napakampyonan niya ang SMB. So, madali lang kontakin ito pong si McCullough kina Boss Al Francis Chua. Kung gugustuhin nila, baka nga nandito na bukas ito pong si McCullough kung tutuusin mga brods Para sa akin sa lahat ng mga imports na rumors na pwedeng pumalit kay Brownlee, sa kakayahan ni Brownlee para sa akin mga brods, si Chris McCullough ang pinakamalapit doon. Isa pa dito, mas bata, mas matangkad na Justin Brownlee at athletic. Ito pong si McCullough, 6'9", 29 years old, tapos former NBA player pa dati ng Brooklyn Nets. Season 2015 to 2017 NBA season mga kabrods. So, yung experience talaga ni McCullough sa iba't ibang bansa at maski sa NBA ay ibang-iba na. So, di naman niya mapapakampiyon ng SMB taong 2019 kung di naman siya magaling mga brods. Partida, Terrence Jones pang kalaban niya sa TNT that time. Kaya para sa akin, kung papalitan nila si Brownlee mga kabrods, mas maigi ng doon sila kay Chris McCullough na nasubukan na rin ng kanilang sister team na SMB. Malay natin, baka mapakampiyon pa ni McCullough ang Ginebra. Dahil nung simulang hindi na nga ito kinuha ulit ng SMB, nagkanda talo-talo na ang Birmen that time. Kaya gusto nila na ibalik ito pong si Chris McCullough pero hindi naman sa Birmen. Sa Barangay Ginebra, San Miguel naman, knowing na ang Ginebra ay 36 years old ang kanilang import na si JB. Di rin naman na nabata si Brownlee at sinabi nga ni Boss Al Francis Chua, maski nga sa programa ng Gilas Pilipinas na ginagawa nila, kailangan meron silang reserve tire. Dahil kapag nabutas nga at pag natumanda ng isang player ay papalitan agad ito. So sa skills naman ni McCullough, malaking bagay ito mga brods. Kaya nga diba nag-champion ng SMB? Dahil sa scoring niya, sa height pa niyang 6'9", ang hirap na ito pigilan mga brods. So once na tumira ito ng tres, sharpshooter, may jumper, athletic, pumoposterize pa mga kabrods. Ang ganda rin ng footwork sa ilalim. Maganda rin ang kanyang depensa. So pang NBA caliber talagang package nito ni Chris McCullough mga kabrods. Knowing na magkakaroon na rin ng laban ng Barangay Ginebra San Miguel this month ngayong Disyembre mga kabrods, kailangan din nilang mapag-isip-isip na rin nito. Kung itutuloy ba nila si Brownlee? Siguro nga kung itutuloy, siguro o-obserbahan nila ito mga brods. Pag napagod na si JB, why not kunin nila ito pong si Chris McCullough habang libre pa mga kabrods. Dahil kahit i-research nyo pa mga kabrods, wala talaga siyang kuponan ngayon. So libreng-libre siya, pwedeng kunin ito ng Barangay Ginebra. Magaling na player, kayang buhatin ng isang kuponan sa championship. So ano pa bang inihiling natin? Bata pa, matangkad, 6'9", nasa kanya na mga kabrods. Ang nagpatigil lang ng kaunti sa kanyang career yung kanyang injury sa ACL. Pero tapos na yun Healthy na ngayon ang isang Chris McCullough. Sasabak ulit sa PBA once na tawagin ito. Kaya sa tingin nyo mga brods Justin Brownlee, sa tingin nyo ba dapat na ba siyang palitan ni Chris McCullough na mas bata, mas matangkad at mas gutom din sa championship? Kaya komento mo na po mo dito mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods at this is Overrated Highlights yun lang. I'm out.